Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Hinarap ni House Assistant Majority Leader Jefferson Conghun si Vice President Sara Duterte sa maling akusasyon ng pagkaantala sa medikal na atensyon para kay Attorney Zulaika Lopez na ngayon nasa House Detention Facility. Iginiit ni Conghun na agad na asikaso ang kaso ni Lopez base sa opisyal na timeline mula sa House Secretary General. Binatikos din niya si Duterte sa umano'y pagharang nito sa legal na paglilipat kay Lopez sa Correctional Institute for Women. Samantala, muling bumanat ng patutsada si Vice President Sara Duterte sa kasalukuyang administrasyon. Anya pa nakipbutas umano siya sa mga katiwalian ng pamahalaan. Para sa iba pang detalye, narito si Francis Riodique. Sabado ng tanghali nang isiwalat ni Vice President Sara Duterte na mayroon siyang kinausap na papatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ito umano ay kung sakaling mamatay ang Vice Presidente. Kasunod nito, linggo ng umaga November 24, isang tirada na naman ang ibinato ni VP Sara sa kasalukuyang administrasyon. Sa isinagawang live sa kanyang Facebook account, sinabi nitong ginawa siyang punching bag ng pamahalaan. Aniya sa ganitong paraan ay hindi mapapansin ang umano'y katiwalian ng gobyerno. Kanya ding kwenestyon ang hindi pa naisa sa katuparang plataporma ni Pangulong Marcos na gawing 20 pesos ang kada kilo ng bigas. Hinamon din niya ang mga opisyal ng gobyerno, kabilang ang Office of the President at ang Kongreso na magsabay-sabay na sumailalim sa drug test. Pagigit pa niya, may karapatan ang bawat isa sa peaceful assembly at magsalita ng nararamdaman ukol sa gobyerno. Hangarin din niya umano na makita sa pamahalaan ang genuine public service. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Aarangkada simula bukas araw ng Martes hanggang Huwebes, ika-28 ng Nobyembre, ang Kadiwa ng Pangulo Expo 2024 na gaganapin sa Philippine International Convention Center, Pasay City. Ilan sa mga aasahang itatampok sa kaganapan ay ang mga abot kaya at dekalidad na pagkain para sa mamimili, kabilang na ang tagumpay ng Kadiwa hinggil sa pagpapalakas ng kita ng mga magsasaka at mangingisda sa bansa. Ang kaganapan ay libreng daluhan at lahukan ng publiko. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, tinatayang 2,000 pamilya apektado matapos ang pagsiklab ng malaking sunog sa Tondo, Maynila. Halalang Bangsamoro napipintong ipagpaliban. Vice President Sara Duterte, iginiit na ginagamit siya para pagtakpan ang umano'y mga katiwalian ng administrasyon. Congressman Jay Conghun, pinatutsadahan si Vice President Sara Duterte sa palsipikadong aligasyon tungkol sa medical emergency. Gilas Pilipinas, 4-0 sweep win sa Window 2 ng FIBA Asia Cup qualifiers. North Korea muling magbubukas sa mga turista ngayong Desyembre. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nakatakdang magsagawa ng working visit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa United Arab Emirates ngayong Martes. Ayon sa Presidential Communications Office, makikipagpulong si Pangulong Marcos kay UAE President His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan sa Abu Dhabi. Kumpiyansa ang pamahalaan na magiging makabuluhan ang pagbisita ng Pangulo kahit sa maiksing panahon lamang na pagbisita sa UAE.
Tiniyak naman ng House of Representatives na lahat ng hakbang kaugnay sa mga detainee sa kanilang custodial center ay alinsunod sa mga itinakdang protocol, due process at makataong pagtrato. Nilinaw ng Kongreso ang mga kontrobersiyang lumitaw matapos ang pagharang ni Vice President Sara Duterte sa paglipat kay Atty. Zulaika Lopez sa Correctional Facility for Women. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Ipinahayag ng Kongreso na walang naitalang pagtanggi sa pagpasok ng abogado ni Atty. Zulaika Lopez noong ihatid ang transfer order. Ngunit tumanggi sina BP Sara Duterte at Lopez na tanggapin ang utos. Sa halip nagsagawa pa ng Zoom press conference ang dalawa habang nasa detention room. Paglilinaw nila hindi kinumpiska ang mga telepono ng detainee, kundi sumunod lamang sina Lopez sa limitasyon ng oras ng paggamit ito alinsunod sa mga protocol. Habang sa medical emergency naman ni Lopez, mabilis na pinapasok ang kanyang doktor at nahihatid siya sa Veterans Memorial Medical Center sa loob ng 39 na minuto. Sa kabila ng utos ng komite na ilipat si Lopez, inuna ng Kongreso ang kanyang kalusugan at pinanatili muna sa nasabing ospital. Mariing tinuligsa ng Kongreso ang umano'y pagharang ni Vice President Sara sa pag-implementa ng utos. Naninindigan ng Kamara na patuloy nilang isusulong ang patas at makataong proseso pati na rin ang pagsisigurong accountable ang lahat sa nasabing pagkakasangkot sa issue ng confidential funds. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Para naman sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agarang tugunan ng pangangailangan sa malinis na tubig ng mga nasalanta ng mga nagdaang bagyo sa bansa, patuloy ang pamamahagi ng MMDA ng mga solar-powered water filtration unit. Kamakailan lang ay napamahagian ng ahensya ng higit 2,000 galon ng malinis na tubig ang 77 pamilya ng Barangay Katamban sa Pandan, Catanduanes. Bukod dito ay lubos rin na pasasalamat ng Virac Catanduanes sa mga napamahagiang water filters sa kanilang bayan. Kami ang boses na pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, tinatayang 2,000 pamilya apektado matapos ang pagsiklab ng malaking sunog sa Tondo, Maynila. Halalang Bangsamoro, napipintong ipagpaliban. Vice President Sara Duterte, iginiit na ginagamit siya para pagtakpan ang umano'y mga katiwalian ng administrasyon. Congressman Jay Kung-hoon, pinatutsadahan si Vice President Sara Duterte sa palsipikadong aligasyon tungkol sa medical emergency. Gilas Pilipinas, 4-0 sweep win sa Window 2 ng FIBA Asia Cup qualifiers. North Korea muling magbubukas sa mga turista ngayong Desyembre. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Inanunsyo ng Department of Health nitong Sabado na tumaas ng 80% ang kaso ng dengue ngayong taon sa bansa. Magmula noong umpisa ng taon, umabot na sa 340,860 ang bilang ng kaso na tumaas ng 81% kumpara sa naitalang 188,574 na kaso sa 2023 sa kaparehong panahon. Ayon sa tala ng kagawaran, 881 na ang naitalang namatay o 0.26% na mas mababa kumpara noong nakaraang taon. Sa kabila ng pagtaas ng kaso, iniuugnay ng kagawaran ang pagbaba ng case fatality rate sa mas maagap na screening, testing at paggamot sa publiko.
Ayon naman sa datos ng otoridad, umabot sa 1,000 kabahayan o tinatayang 2,000 pamilya ang naapektuhan ng sunog sa Tondo. Alas 8 nitong linggo ng umaga nang sumiklab ang malaking sunog sa Isla Puting Bato na umabot sa ika-5 alarma. Alas 4 na ng hapon nang maapula ang sunog. Ayon sa mga otoridad, ang mga bahay na naapektuhan ay gawa sa light materials. Nitong Sabado, umabot na sa 1 bilyong piso ang kita ng Hello Love Again na tinatayang kauna-unahang pelikulang Pilipino na nakapagtala ng 1 bilyon sa worldwide box office. Ang pinakabagong milestone na ito ay kasunod ng 131 million pesos ticket sales na nakamit ang pinakamataas na kita sa unang araw at pumasok sa US Top 10 box office at tinuturing na highest grossing Filipino film of all time. Ang Hello Love Again ay kasalukuyang nasa ika-2 linggo na pinagbibidahan ni na big stars Catherine Bernardo at Alden Richards sa direksyon ni Cathy Garcia Sampana. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Tinatayang 2,000 pamilya apektado matapos ang pagsiklab ng malaking sunog sa Tondo, Maynila. Halalang Bangsamoro napipintong ipagpaliban. Vice President Sara Duterte iginiit na ginagamit siya para pagtakpan ang umano'y mga katiwalian ng administrasyon. Congressman Jay Kung-hoon pinatutsadahan si Vice President Sara Duterte sa palsipikadong aligasyon tungkol sa medical emergency. Gilas Pilipinas 4-0 sweep win sa Window 2 ng FIBA Asia Cup qualifiers. North Korea muling magbubukas sa mga turista ngayong Desyembre. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.